せーの。アウェップ安心通信。皆さんこんにちは。アウェップのスキガラです。Hello, I'm Jean. Magandang hapon, John です。今回のアウェップ安心通信は自転車のルールについてお伝えします。皆さんも今年の4月1日から何か自転車のルールが変わったということを聞かれたことがあるかもしれません。何が変わったのかということをご説明したいと思います。まずですね、自転車の乗る時のルール、安全に乗るためのルールというのは基本的に変わっていません。そこをまず確認したいと思います。一つ目、5つルールがあります。一つ目、自転車も車と一緒で車道を走るのが原則。車道の左側を走ります。歩道を走るのは例外的に認められますけれども、歩いている人が優先です。二つ目は交差点、信号を守って一時停止のサインも守ってください。これも車と一緒です。三つ目、夜自転車に乗るときは必ずライトをつけてください。四つ目、お酒を飲んで自転車に乗ることは違反です。禁止です。五つ目、自転車に乗るときはヘルメットをかぶってください。英語でお願いします。Okay, since April, there's a rule change in traffic rules, and we would like to first inform you of the 5 rules for safe cycling. One is ride on the left side of the road. Riding on sidewalks are an exception. Of course, pedestrians have priority. Number 2, obey traffic lights and stop signs at intersections. Number 3, if you're riding a bike at night, please turn on the lights. Number 4, please don't drink while driving your bicycle. It's strictly prohibited. Number 5, we should always wear a helmet. Ngayon po, pag-uusapan po natin ngayon yung traffic rules ng bisikleta. Pagdating po ng April po, may pagbabago na po sa rules ng pagsakay sa bisikleta. Ito po yung unang rules sa pagsakay ng bisikleta. Kung magbibisikleta po tayo, dapat lagi po tayong nasa kaliwa. Ito po yung katulad din po dun sa sasakyan, kung nasa paharap sa kaliwa yung sasakyan, dun din po nakaharap yung bisikleta. Hindi rin po tayo basta-basta magbabike dun sa sidewalk o yung sinatawag na pedestrian lane. Kung meron pong signage na pwedeng magbisikleta doon, pwede tayong magbisikleta sa sidewalk. Pero kung wala po, doon po tayo mismo sa road magbibisikleta. Number 2 po, dapat po katulad din tayo sa sasakyan na nakasunod doon sa traffic light. Doon po sa sunod na merong red and orange and blue light. Nakasunod din po tayo doon. Sa pangatlo naman po, kapag gabi po na gumagamit tayo ng bisikleta, buksan po natin ang ilaw para hindi po tayo mandisgrasya. Ang pang-apat naman po, pinagbabawal din po ang pagsakay sa bisikleta ng nakainom ng alak. Pang-5, gumamit po tayo ng helmet para po protektahan ang ating ulo. はい、ありがとうございます。はい、では4月1日から何が変わったのかと言いますと、その自転車に乗っていて違反をした場合に青切符というものが切られる。なんて言ったらいいんだろうな。青切符の導入というのが新しい変更点です。で、青切符というのは違反した人に反則金を払うように、違反した人にその切符が渡されたら、これで反則金を払いなさいという意味です。で、例えば、自転車に乗っている時に携帯電話を使っていた場合、反則金が12,000円。また、二人乗りをしていたり、2台並んで走っていたりした場合は、反則金3,000円など、その違反によって反則金が決められていて、で、青切符を渡された場合、その反則金を払わないといけません。Okay,
since we already discussed that there are certain rules that have changed in the traffic and bicycle rules, one rule has changed. It's about blue ticket. This blue ticket is a way for you to be fined because of the penalty you did. For example, you're riding a bicycle and you're doing a call. You're making a call while driving your bicycle. This will be a violation and you will be fined by 12,000 yen. Or, for example, you are riding a bicycle and your son is riding a bicycle too, and you're doing it together, you're side by side driving. It's a violation also, and you will be charged 3,000. You will be fined rather for 3,000 yen for the violation. And this blue ticket actually has a payment slip together with it. You have to pay it in a bank or in a post office bank in the teller's station, not in the ATM. So this one, yeah. そこまでで大丈夫です。 Okay. Kanina po na-discuss namin yung 5 rules ng bisikleta, yung mga pagbabago. Now naman po, ito po yung mga pagbabagong magaganap na ngayong April. Ito po yung pagbigay nila ng blue ticket na tinatawag nila, na magpapatunay na nakasuhan kayo, na magbabayad po kayo ng penalty sa nagawa nyong kasalanan, na halimbawa po, ang paggamit po ng smartphone habang nagbibisikleta, yun po may fine na 12,000 yen. At kung meron naman po na parehas kayo na magkaibigan na nagbibisikleta na magkatabi po kayo, yun po ay mayroong fine na 3,000. At kung meron ka ring angkas na habang nagbibisikleta ka, yun din po ay may fine na 3,000. Iyon po yung kung mahulihan po kayo ng pulis na ganito, i-issuean po kayo ng blue ticket o yung tinatawag na payslip. Andyan po, yan po yung sample na nandun sa may screen natin ngayon. Yan po ay babayaran nyo. Pupunta po kayo sa mga bangko at babayaran nyo po kung ano po yung fine ng halaga na inyong kasalanan na ibinigay po. はい。それでこの青切符、ブルーティケットの対象になるのは16歳以上の人です。なので高校生なども対象になります。で、16歳未満、15歳までの人ももちろん違反をしてはいけないんですけれども、違反をした場合は、指導カードというのが渡されるそうで、自転車安全指導カード、だから注意を受けて、これから違反しないようにというふうに指導を受けるようです。で、さっきも説明していただいてましたけれども、このブルーチケット、青切符を警察官から交付されたら、7日以内に銀行や郵便局の窓口で支払いをしてください。納付書という、支払いのための納付書というのがついているので、それを持って行って、反則金を支払います。で、それと、もし支払いをすれば、それが、前科になったり、その刑事的にその前科になったり、なんて言うんでしたっけ、運転免許証で点数になったり、点数がなんて言うんですか、私すいません、免許よくわかんなくて。点数になったり、違反の点数が加算されたりはしません。すいません、そこまでお願いします。Okay, so this blue ticket actually, according to Rika-san, will be issued to you if you have a violation and you will be fined. If you didn't, if you have this, you have to pay it within 7 days at the nearest post office or other bank's teller, with the teller in the teller's area, not in the ATM. So once you're given this one,
of course, you need to pay for it. Otherwise, you will be asked again to pay it after several days. You will be given a notice to pay it again. And also, this violation is only for 16 years old and over. So, meaning to say, high school, senior high school student is liable already for this violation. And then also, after this one, for example, if you're a child under 15 years of age, you will not be issued a blue ticket, but you will be given a bicycle safety guidance card, and your parents will talk about the safety of and the reason why we were given this for future guidance and warning regarding violations. Okay. Yung kanina po na na-discuss natin na pagbabago na magkakaroon na po ng blue ticket na ini-issue dun sa bicycle, ito po ini-issue lamang po ito 16 pataas, kasama na po yung mga senior high school po dito. Ito po yung blue ticket na in-issue natin. Ito ay babayaran lang natin sa Ginko at wala na pong iba. Doon lang po natin babayaran sa bangko. Kung mahuli man ng mga bata, 16 below, ito ay marereprimand or pagsasabihan lamang po sila at bibigyan sila po ng bisikleta ng safety card guidance na pwede pong i-discuss dun sa magulang para po ma-guide yung mga mas bata na gumagamit ng bisikleta. ありがとうございます。最後にですね、気をつけてほしいことなんですけれども、この4月からこの新しいルールが始まって、もう早速詐欺の被害が発生しているそうです。で、道で警察官だっていう人から、今違反をしたから2000円払いなさい。ここで払えばそれで OK みたいなことを言われて、現金を騙し取られたという事件があるそうです。なので、先ほどお伝えしたように、警察官がその場で現金で払えということはありません。必ず渡された納付書で、銀行や郵便局の窓口で払うようになっているので、現金で払えと言われたり、電子マネーで払えと言われた場合は、絶対に詐欺ですので、引っかからないように気をつけてください。Okay, so as Rika said, we have to make sure we are aware of this because some people since this April, there are news that says about people taking advantage of these new rules and regulation. They are using it to fool people, to get money from these poor violators. Like for instance, they ask, I will give you only 2,000 if you pay now for your violation, and that is not true. That is already a case of misinformation or misleading. They are misleading, and there are people using this for their advantage. And we would like to inform you of the 3 important things you have to remember so as not for you to be to get into this kind of problem. First, there will be no cash payment since there will be a cash slip, a payment slip coming together with the blue ticket. Another is there is no way you can pay through electronic money payment like QR code or anything like that. And then lastly, there will be no transfer of money to a personal account since we have already the pay slip, the payment slip for us to bring to the bank or post office bank also.
Gusto ko lang pong indagdag kanina dun sa huli pong i-discuss ko na kapag ka binigyan po kayo ng blue ticket, ito po ay tumatagal ng 5 araw, babayaran nyo po. Pag hindi nyo po binayaran, bibigyan niya kayo po ulit ng notice para po bayaran nyo yung violation nyo sa pagkakahuli sa paggamit ng bisikleta. Ngayon po, meron po kaming gustong ibigay na paalala para sa inyo dahil nga po nagsimula na yung pagbabago ng rules ng bisikleta. Marami pong gumagamit ng mga scammer nito na para po makapangloko sa mga hindi aware sa bagong rules ng bisikleta. Bibigay ko po sa inyo yung 3 reminders para po ma-aware kayo. Number 1 po, wala pong pagbabayad ng pera ng mismong iaabot mismo sa pulis kapag binigyan po kayo ng blue ticket. Hindi po kayo i-issue nun para ng payment slip. Pangalawa po, wala pong pagbabayad ng through online. Wala rin pong pagbabayad through transfer ng account dun sa account ng mismong nanghihingi sa inyo. Ang pagbabayad lang po mismo, kayo mismo ang pupunta sa bangko at babayaran nyo po yung penalty nyo sa mismong window ng bangko kung ano pong bangko kayo magbabayad. はい、ありがとうございます。この4月にこのようなルールが始まりました。で、この機会に、自転車の安全に運転する自転車のルールをもう一度確認して、安全な、自転車の、安全に自転車に乗るようにもう一度確認してみてください。ありがとうございました。Thank you so Maraming much. salamat.